Okay, game. Grabe itong mga material na binigay mo sa amin. Aaminin ko, nung una kong nakita ito, ang tanong ko agad, paano mo pag-i-connectahin ang isang political drama sa Persia, yung aklat ni Esther, sa aklat ng pahayag? Ang layo, ano? Parang ang layo ng agwat, 'di ba? Mhm. Isang kwento ng intriga sa palasyo versus isang aklat na puno ng mga propesiya tungkol sa katapusan ng mundo. Oo. Pero habang binabasa ko, mukhang may pattern na sinusunod itong source material mo. Ang misyon natin ngayon ay suriin ng malaliman itong interpretasyon na ito. Titingnan natin kung paano ang isang sinaunang kwento ay maaaling maging, kumbaga, isang blueprint para sa isang cosmic conflict sa pagitan ng kabutihan at kasamaan. Sige, simulan na nating himay-himayin itong puzzle. Sige. Magsimula tayo sa pinaka-trigger ng lahat, yung galit ni Haman kay Mordecai dahil lang hindi ito yumukod sa kanya. Ayon sa mga dokumentong ito, hindi lang ito simpleng personal na issue. Hindi talaga. Lumaki ito at naging isang plano na ubusin ang buong lahi ni Mordecai, yung mga Hudyo. Paano tinitingnan ng source material ang ugat ng galit na ito? Ang argumento na ginagawa rito ay hindi ito basta galit ng isang tao. Si Haman daw ay kumakatawan kay Satanas. Ah, okay. Kaya yung pagnanais niyang puksain ng mga Hudyo ay hindi lang tungkol sa pride, ito ay salamin ng mas malawak na agenda ni Satanas na wasakin ang bayan ng Diyos, partikular na yung mga tumatanggang sumamba sa kahit sinong hindi nila Diyos. So hindi ito simpleng away kaalye, ito ay isang challenge, ideological at spiritual na atake. So, ang key takeaway dito ay hindi lang ito tungkol sa historical anti-Semitism. Sinasabi ng source na ito ay isang cosmic blueprint pala. The hatred of one man for one group is actually a microcosm of Satan's entire war against God's people. Ganun ba kalaki yung scope na tinitingnan natin dito? Eksakto. At dito lalong nagiging komplikado. Kasi binibigyang diin sa mga material mo na si Haman, kahit gaano pa kalaki ang galit niya, ay walang kapangyarihan para ipatupad yung genocide na gusto niya. Ah, oo. Kailangan niya ang selyo at kapangyarihan ng hari. Okay, wait. Dito ako na-curious. Kasi kung si Haman ay si Satanas at kailangan niya ng human government para gumalaw, that's a huge concept. Parang sinasabi ng source na the devil is powerless without co-opting earthly systems. Ganyan ba ang pagbasa dito? At paano yan kumokonekta sa aklat ng pahayag? Yan mismo yung koneksyon na ginagawa nila. Si Haman, na walang sariling kapangyarihan, ay sumisimbolo raw sa tinatawag sa pahayag Kabanata 17 na babaeng Babilonyang nakasakay sa halimaw. Okay. Samantalang ang hari na si Ahasuerus na siyang may hawak ng kapangyarihan ng estado ang sumisimbolo sa pulang halimaw, yung kapangyarihan ng mundo o gobyerno. Teka, wait lang. Bago tayo magpatuloy, para sa mga hindi pamilyar, ano ba itong mga simbolong ito sa pahayag? Sino si babaeng Babilonya at sino itong halimaw? Magandang tanong yan. Ayon sa maraming interpretasyon, yung halimaw ay kumakatawan sa isang pandaigdigang sistemang politikal na laban sa Diyos. Okay, a political system? Oo. Samantala, yung babaeng Babilonya ay isang relihiyosong sistema na nakikipag-alyansa o kumbaga nakasakay sa politikal na kapangyarihang ito para ipatupad ang kanyang ahenda. Ah, so may ahensya. Meron. So ang nakikita natin sa kwento ni Esther ayon sa analysis ay isang prototype, isang masamang puwersa, si Haman, na ginagamit ang kapangyarihan ng estado, si Hari Ahasuerus, para sa kanyang layunin. Malina, so may plano na si Haman, nakuha na niya ang basbas ng hari. Pero hindi lang yun. The source points out something very specific and ominous. Yung mismong petsa na pinili niya, pinili ito sa pamamagitan ng pur o palabunutan at tumapat sa ika-12 buwan. Hindi raw ito random. Anong meron sa 12th month? What the analysis highlights is yung timing. Yung pagpili sa pinakahuling buwan ng taon ay sumisimbolo raw sa tinatawag na huling isang linggo o ang last 1 week sa eskatolohiya. At para malinaw sa lahat, ang eskatolohiya ay yung sangay ng teolohiya na nag-aaral tungkol sa mga huling araw o end times. Tama. So we're talking about a very specific prophetic timeline here.
Tama. Ito raw yung panahon kung kailan alam na ni Satanas na limitado na ang oras niya. So tulad ni Haman na itinakda ang pag-atake sa huling buwan, gagawin din daw ni Satanas ang kanyang huling, pinakamatinding pag-atake sa bayan ng Diyos. Yung last hurrah niya? Oo, ito yung kanyang all or nothing move, kumbaga. Isang desperadong hakbang bago ang kanyang tuluyang pagkatalo. Okay, so a death decree has been signed and sealed. Ito yung unang kautusan. Ano ang eksaktong laman nito at bakit ito ikinukumpara sa isang napakakilalang konsepto sa pahayag? Yung kautusan ay batay sa akusasyon ni Haman na iba ang mga batas ng mga Hudyo at hindi sila sumusunod sa hari. Right. So, ang utos ay simple. Sa ika-13 araw ng ika-2 buwan, lahat ng Hudyo, bata, matanda, babae, lalaki, ay dapat puksain at ang kanilang ari-arian ay samsamin. Sa simbolikong pagtingin ng mga materyal mo, ito ang direktang katumbas ng Batas ng Alimaw sa Pahayag Kabanata 13. Okay, so may death decree. Pero bakit agad ito ikinukumpara sa Mark of the Beast scenario? Kasi sa Esther, ang issue ay lahi at kultura, hindi direktang pagsamba. Paano tinatawid ng source material ang bridge na yan? Ang argument na ginagawa nila ay ito. Yung pagtanggi ni Mordecai na yumukod kay Haman ay hindi lang issue ng respeto. Para kay Mordecai, ito ay isang act of worship na para sa Diyos lang. Yun pala yung ugat? Oo. So, yung utos na puksain sila ay resulta ng pagtangging sumamba. Dito nakikita ang paralel. Yung batas ng halima sa pahayag ay isang pandaigdigang utos na patayin ang sinumang hindi sasamba sa imahe ng halimaw. So parehong sitwasyon. Sa parehong sitwasyon, ang choice ay simple. Sumunod at sumamba sa utos ng tao o manatiling tapat sa Diyos at harapin ang kamatayan. I see. Isang pagpili na ipinipilit sa lahat. Sumamamba sa halimaw o mamatay. Isang sitwasyong parang wala kang takas. Pero ayon sa teksto, dito raw nagkamali ng kalkula si Satanas. Tama. At ito ang isa sa mga central points ng analysis. Ang malaking pagkakamali raw ni Satanas ay ang paniniwala ng takot sa pisikal na kamatayan ang pinakamalakas na motivation ng tao. Akala niya lahat matakot. Oo, akala niya sa harap ng tiyak na kamatayan, lahat ay yuyuko at pipiling iligtas ang sarili. Pero dito niya raw matutuklasan na may isang grupo ng mga tao na mas mahal pa ang Diyos kaysa sa sarili nilang buhay. Interesting. Binibigyan diin sa source ang isang crucial na pagkakaiba. Ang pagtangging sumamba sa halimaw ay hahantong lang sa pisikal na kamatayan. Pero ang pagsamba dito, para maligtas ang sarili, ay hahantong sa parehong pisikal at higit sa lahat, espiritual na kamatayan sa tinatawag na dagat-dagatang apoy. At ano itong dagat-dagatang apoy? Ito ba yung konsepto ng final judgment na tinutukoy sa pahayag? Oo, ito yung sinasabing ikalawang kamatayan o ang eternal separation from God. So ang choice ay hindi lang sa pagitan ng buhay at kamatayan, kundi sa pagitan ng temporaryong kamatayan at eternal na kamatayan. Sa parang checkmate na, no? May batas na, pirmado't selyado, at sa batas ng Medo-Persia, hindi pwedeng bawiin. Game over na sana para sa mga Hudyo. Ngunit dito na pumapasok si Reyna Esther. So, anong nangyari at ano ang sinisimbolo nito? Dito nangyari yung tinatawag na divine reversal. Ang sitwasyon ay mukhang imposible, pero si Esther, na noong una ay natakot, ay naglakas loob na isugal ang kanyang buhay. Yung sikat niyang linya? Oo, yung sikat niyang linya, kung mamamatay ako, mamatay ako. Yan ang turning point. Sa kanyang pagharap sa hari, hindi lang niya nailigtas ang sarili niya, nabunyag pa niya ang masamang plano ni Haman. At anong nangyari kay Haman? At ang resulta, si Haman ay binitay sa mismong bitayan na ipinagawa niya para kay Mordecai. Grabe yung irony. At yung sakrifisyong ito ni Esther, yung pagiging handa niyang mamatay, ayon sa source, ay hindi lang basta isang kabayanihan. May mas malalim itong sinisimbolo. Yes, ang kanyang pagiging handang mamatay para iligtas ang kanyang bayan ay inihahalin tulad sa pinakadakilang sakripisyo, yung sakripisyo ni Jesus sa krus.
Okay. At dahil sa ginawa ni Esther, nagkaroon ng solusyon na hindi direktang lumalabag sa unang batas. Naglabas ang hari ng ikalawang kautusan. Ano ang kaibahan nitong ikalawang kautusan? Hindi nito binura yung una, di ba? Hindi. Nananatili pa rin yung utos na pwedeng atakihin ang mga Hudyo. Pero ang ikalawang kautusan ay nagbigay sa kanila ng karapatang magtipon, mag-organisa at ipagtanggol ang kanilang sarili. So binigyan sila ng armas? Binigyan sila ng legal na kapangyarihan na lipulin ang sino mang sumusubok na pumatay sa kanila. Kaya yung araw na dapat sana ay araw ng kanilang pagkalipol, Ay naging araw ng kanilang pinakadakilang tagumpay laban sa kanilang mga kaaway. eksakto. At hindi lang pala simpleng paghahambing sa mga pangyayari, ikinukumpara rin ng teksto ang mismong dalawang kautosang ito sa dalawang tipan sa Biblia. Ito para sa akin ang isa sa pinakamabigat na koneksyon na ginagawa ng source. Dito talagang lalong lumalalim yung simbolismo. Ang unang kautusan, yung utos ng kamatayan mula kay Haman, ay inihahaling tulad sa unang tipan o yung batas ni Moses na nakasulat sa bato. Yung sa Old Testament. Oo, sinasabi ng pagsusuri na dahil walang taong kayang tumupad nito ng perpekto sa sariling niyang lakas, ito ay naging isang batas ng kamatayan na nagpapakita lang ng kasalanan ng tao. Wow, ang bigat ng comparison na yan. So sinasabi ng analysis na ang Old Covenant, parang yung utos ni Haman, ay naghahatid lang sa kabiguan at kamatayan dahil sa sariling lakas lang umaasa. That's a very strong take. Paano pa yan pinalalim sa source? Pinalalim yan sa pagkumpara sa ikalawang kautusan. Yung utos na nagbigay buhay at kapangyarihan sa mga Hudyo, yan daw ang sumisimbolo sa bagong tipan na tinatakan ng dugo ni Jesus. Ang New Covenant. So it's internal. Internal. At yung espiritu na yan ang nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya ito'y nagiging batas ng buhay. Hindi na lang ito listahan ng mga bawal, kundi isang internal na kapangyarihan para sa pagbabago. So inilalapat ng buong pagsusuri na ito, yung balangkas na ito sa isang end-time scenario, partikular na sa isang panahon na tinatawag na unang bahagi ng isang linggo. Paano raw ito mangyari ayon sa teksto? Ang interpretasyon ay ganito. Sa loob daw ng panahong ito, nakatumbas ng 42 buwan o 1,260 na araw, dalawang kautusan ang sabay na iiral sa mundo. Dalawa, sabay? Sabay. Una, yung unang kautusan, hahayaan ng Diyos si Satanas sa pamamagitan ng halimaw na mag-usig at pumatay sa mga banal. Ito yung panahon ng matinding pagsubok. Grabe. Pero, kasabay nito, iiral din ang ikalawang kautusan. Bibigyan ng Diyos ng kapangyarihan ng kanyang mga banal na talunin si Satanas, hindi sa pamamagitan ng dahas, Kundi? kundi sa pamamagitan ng kanilang pagiging martir at tapat na pagpapatotoo hanggang kamatayan. So parang yung tagumpay nila ay nasa kanilang pagkamatay. Paano nangyayari yon? Dahil yung kanilang pagkamatay, ayon sa source, ang pinakamalakas na testimonya na talo na si Satanas. Ah, okay. Pinapatunayan nito na ang takot sa kamatayan ay hindi na gumagana sa kanila. At sa mismong araw na itinakda para sa kanilang pagkalipol, ang bayan ng Diyos ang siyang wawasak sa kanilang mga kaaway. At dito na yata pumapasok yung iba pang mga figure mula sa pahayag. Binabanggit ng source ang dalawang saksi at ang 144,000. Teka, bago tayo magpatuloy, para sa kapakanan ng lahat, sino o ano ba itong dalawang saksi at ang 144,000 na binabanggit sa pahayag? Ano ang papel nila sa end-time scenario na ito ayon sa source? Okay, mabilis lang. Ang dalawang saksi ayon sa pahayag Kabanatang 11 ay dalawang propeta na may pambihirang kapangyarihan na magpapatotoo sa loob ng 1,260 araw na yan. Sila yung bida, kumbaga. Sila ang magiging pangunahing tinig ng Diyos sa panahong iyon. Ang 144,000 naman mula sa pahayag, Kabanatang 7 and 14 ay isang espesyal na grupo na tinatakan ng Diyos, protektado mula sa mga salot at sumusunod kay Kristo saan man siya magpunta. Okay. Ang kautusan in action. At lahat ng ito, ang buong istrukturang ito ng tagumpay sa gitna ng pag-uusig ay bumabalik sa isang pundasyon, ang krus. O,
At malinaw na ipinapakita sa teksto ang ugnayan na yan, na parang isang chain reaction na hindi maaring maputol. Ang argumento ay ganito: kung walang krus, walang kapatawaran sa kasalanan. Okay. Kung walang kapatawaran, hindi maaaring manahan ang banal na espiritu sa tao. Makes sense. Kung walang espiritu, walang kapangyarihan ng tao laban sa kasalanan. At kung hindi matatalong kasalanan sa buhay ng tao, walang pagkabuhay na muli. Grabe! Let that sink in for a moment. Ang buong plano pala ng kaligtasan at paghuhukom ayon sa analysis na ito ay nakasabit lahat sa isang event, ang krus. Parang isang domino effect na nagsimula doon. Eksakto. At yung domino effect ay nagpapatuloy. Kung walang pagkabuhay na muli, hindi mapapatunayan ang katotohanan at katuwiran ng mga utos ng Diyos. Right. At kung hindi ito mapapatunayan, walang magiging basehan para sa huling paghuhukom laban kay Satanas at sa kasamaan. Kaya't ang krus ang sentro, ang pinakabuod, ang single point of failure and success para sa buong plano ng kaligtasan at paghatol. Wow! Mula sa isang sinaunang korte sa Persia, naglakbay tayo patungo sa isang grand vision ng katapusan ng mundo, gamit ang mga tekstong ito bilang ating gabay. Grabe yung journey. Yung plano ni Haman bilang isang malawakang digmaan ni Satanas at ang katapangan ni Esther bilang simbolo ng pinakadakilang sakripisyo sa krus. Ang pangunahing idea na inilalatag dito ay hindi lang ito isang one-time historical event, kundi isang paulit-ulit na simbolikong drama. Ang dalawang kautusan na nagmula sa iisang hari sa lupa ay salamin ng dalawang banal na tipan mula sa hari ng langit. Oo. Yung isa na nakabatay sa kakayahan ng tao ay humahantong sa kamatayan. At ang isa na nakabatay sa sakripisyo ng Diyos ay humahantong sa buhay at tunay na tagumpay. Nagtatapos yung pagsusuri sa pagsasabing ang buong plano ng Diyos sa pamamagitan ng dalawang tipan na ito ay ang perpektong paraan niya upang ganap na puksain ang kasalanan habang nirerespeto at nilulubusan ang malayang kalooban ng kanyang mga nilikha. Hindi niya sila pinilit. Hindi. Dinigyan niya sila ng kapangyarihan para pumili. Tama. Habang pinag-iisipan mo ang lahat ng ito, isaalang-alang ang ideya ng isang paunang itinakdang plano kung saan kahit ang pinakamasasamang gawain tulad ng ginawa ni Haman ay nagsisilbi pa rin sa isang mas mataas at banal na layunin. Kung tulad ng iminumungkahi ng pinag-aralan natin, si Satanas ay isang itinalagang kasangkapan mula pa sa simula upang tuparin ang plano ng Diyos. Ano ang ipinahiwatig nito tungkol sa kalikasan ng malayang kalooban at kasamaan sa loob ng ganitong theological na balangkas?